Sa harap ng buong pamilya rito sa Bohol, hinalikan ako ni Daniel at tinawag na reyna ng kanyang buhay. Pero pagbukas ko ng regalong papel, hindi ito titulo ng lupa. Ito ay isang kasunduan na isinusuko ko ang lahat, pati na ang aking danggal. Ang huling bulong niya sa akin habang nakangiti para sa litrato. Angelica, tapos na ang serbisyo mo. Alis na. Punong-puno ng tawanan at kanta ang bakuran ng mansyon ng mga Salvador. Ang amoy ng lechon at masarap na handaan ay humahalo sa simoy ng dagat ng Bohol. Ngayong gabi, ang aming ika-20 anibersaryo ng kasal. Habang tinitingnan ko ang mga bisita, hindi ko mapigil ang mapahawak sa aking mga kamay. Mga kamay na naging magaspang sa loob ng 2 dekada. 20 taon na pag-aalaga kay Papa bago siya yumao. 20 taon na pagtitiis sa bawat talim ng salita ni Doña Elena at 20 taon na pagiging anino ni Daniel. Ang aking asawa, si Angelica. Deklara ni Daniel sa harap ng lahat, itinaas ang kanyang baso ng alak. Siya ang martir ng pamilyang ito. At bilang pasasalamat, ngayong gabi ibibigay ko sa kanya ang nararapat sa kanya. Nagpalakpakan ang mga tao. Nakita ko ang mapait na ngiti ni Doña Elena sa gilid. Inabot sa akin ni Daniel ang isang makapal na folder. Ang titulo ng lupain sa Carmen, Angelica. Gaya ng pangako ko kay Papa, ito ay mapupunta sa iyo. Nanginig ang aking mga daliri. Akala ko, sa wakas, nakita na nila ang halaga ko. Akala ko, ang lahat ng puyat, pagod at pagluha ko sa madidilim na sulok ng kusina ay nagbunga na. Agad kong nilagdaan ang huling pahina nang hindi binabasa ang bawat detalye. Ganon ang tiwala ko sa kanya. Ganon ko siya kamahal. Ngunit nang makuha niya ang folder, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mainit na ngiti ni Daniel ay naging malamig na tawa. Salamat, Angelica. Aniya, ang boses ay sapat na para kami lang ang makarinig. Salamat sa pagpirma ng iyong voluntaryong pag-alis sa Hacienda Salvador. At salamat sa pag-amin na ikaw ay nanghalubilo sa ibang lalaki, kaya tayo hindi nagkaanak. Napatigil ang tibok ng puso ko. Ano? Daniel, anong sinasabi mo? Ang pinirmahan mo ay hindi titulo, Angelica. Sabat ni Doña Elena na lumapit na sa amin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Yon ay isang waiver. Isinusuko mo ang lahat ng karapatan mo bilang asawa. At ang dokumento ng iyong pangangalunya? Gawa-gawa man o hindi, may pirma mo na yan. Wala ka ng mukhang ihaharap sa Bohol. Hindi totoo yan. Marco, bakit? Sigaw ko. Ngunit ang mga bisita ay nagsimula ng magbulungan. Ang musika ay huminto. Ang hiya ay tila isang malapot na putik na lumulunod sa akin. Sobra na ang 20 taon, Angelica. Malamig na sabi ni Daniel habang hila-hila ako patungo sa malaking pinto ng mansyon. Masyado ka ng matanda, masyadong boring. At ang pinaka-importante, hindi mo ako nabigyan ng anak. Marahas niyang itinulak ang aking lumang valley sa paanan ko. Ang mga gamit ko ay nagkalat sa putikan ng bakuran dahil sa biglang pagbuhos ng ulan. Ang mga kamag-anak na dati ay pinagsisilbihan ko ng pagkain ay umiwas ng tingin. Walang tumayo para sa akin. Wala. Lumayas ka na? Utos ni Doña Elena. Wag ka nang magpapakita sa amin. Ikaw na baog na taksil. Isinara nila ang malaking pinto ng mansyon. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng ulan, nanginginig, basang-basa at durog na durog. Ang 20 taon ng aking buhay ay itinapon na parang basura sa loob ng ilang minuto. Ngunit habang paalis ako, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Lumabas ang isang babaeng mas bata sa akin, maganda at malinaw na nagdadalang tao. Sinalubong siya ni Daniel sa pinto nang may haplos sa tiyan nito. Isang haplos na kailanman ay hindi niya ibinigay sa akin. Pasok ka, Cindy. Narinig kong sabi ni Daniel. Wala nang sagabal, malinis na ang bahay natin. Naramdaman ko ang pag-akyat ng pait sa aking lalamunan. Hindi lang pala ako niloko sa ari-arian. Niloko ako sa buong pagkatao ko.
Ang ulan ng Bohol ay tila naging luha ng kalangitan para sa aking kamangmangan. Habang hinihila ko ang aking maleta sa madilim na kalsada, isang sumpa ang nabuo sa aking puso. Akala niyo ay tapos na ako? Akala niyo ay sapat na ang pirma ko para burahin ang 20 anyos na serbisyo ko? Daniel? Elena? Hindi niyo pa kilala ang babaeng itinapon niyo sa putikan. Ang bawat patak ng ulan sa aking balat ay tila mga karayom na tumutusok sa aking pagkatao. Habang hinihila ko ang aking maleta sa maputik na kalsada ng aming barangay sa Bohol, ang bawat hakbang ay tila paghatak sa 20 anyos na bigat ng aking nakaraan. Ang mansyon ng mga Salvador, ang bahay na itinuring kong langit sa loob ng 2 dekada, ay unti-unting naglalaho sa dilim, kasabay ng mga pangarap na binuo ko sa loob nito. Lumingon ako sa huling pagkakataon, nakita ko ang anino ni Daniel sa bintana, masayang nakikipagtawanan sa babaeng pinalit niya sa akin. Ang sakit ay hindi na lang sa puso. Nararamdaman ko ito sa aking mga tuhod na nanginginig, sa aking mga kamay na namamanhid sa lamig, at sa aking sikmura na humihingi ng katarungan. Diyos ko, saan ako pupunta? Bulong ko sa gitna ng hagupit ng hangin. Wala akong pera. Ang lahat ng aking ipon ay inilaan ko sa pagpapagagagot kay Papa Salvador noong siya ay nabubuhay pa. Ang alahas ko? Ibinenta ko na lahat para pambayad sa utang ni Daniel sa sugal noong nakaraang taon. Wala akong iniwan para sa sarili ko dahil akala ko sapat na ang pagiging asawa. Akala ko ang utang na loob ay sapat na seguridad. Dumaan ako sa tapat ng isang sari-sari store kung saan madalas akong bumili ng mga sangkap para sa paboritong ulam ni Daniel. Ang tindera na si Aling Marites, na dati ay laging nakangiti sa akin, ay biglang umiwas ng tingin nang makita ako. Narinig ko ang bulungan ng mga tambay sa labas. Siya pala yung asawa ni Daniel na taksil? Sabi ng isa, sapat na para marinig ko. Biruin mo! 20 anyos na pala siyang nanggogoyo sa pamilya Salvador. Mabuti na lang at nalaman ni Daniel ang katotohanan. Kaya pala, hindi magkaanak-anak. Dagdag pa ng isang babae. Pinarusahan ng langit ang kanyang kalandian. Ang hiya ay mas matindi pa sa lamig ng ulan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanila na biktima ako, na wala akong ibang lalaki kundi ang trabaho at ang pamilya ni Daniel. Ngunit sino ang paniniwalaan nila? Ako na, basang-basa at pinalayas, o ang mga Salvador na may pangalan at kapangyarihan sa bayan? Naglakad ako hanggang sa mangalay ang aking mga binti. Napadpad ako sa isang luma at abandonadong shed malapit sa kalsada. Doon, naupo ako sa malamig na semento, yakap ang aking maleta na tanging alaala ng aking pagkatalo. Dito ba magtatapos ang lahat? Tanong ko sa kadiliman. Pagkatapos ng 20 anyos na paglilingkod, ganito lang ang halaga ko? Isang basurang itinapon sa gilid ng daan? Naalala ko ang mga araw na pinupunasan ko ang dumi ni Papa Salvador nang walang reklamo. Naalala ko ang mga gabi na hindi ako natutulog dahil sa pag-aalaga kay Doña Elena kapag inaatake siya ng rayuma. Lahat ng yon, ginawa ko dahil sa pag-ibig. Pero ang pag-ibig na yon, ang siyang pumatay sa akin. Biglang, isang pares na mga ilaw ng sasakyan ang tumama sa aking muka. Napapikit ako. Isang lumang jeepney ang huminto sa tapat ng shed. Bumaba ang isang matandang babae na may dalang payong. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay pamilyar. Angelica? Tawag niya. Napatayo ako ng bahagya. Manang Sabel? Si Manang Sabel. Ang dating punong katulong sa mansyon na pinalayas ni Doña Elena 5 taon na ang nakakaraan dahil lamang sa nabasag nitong mamahaling florera. Ako ang huling nag-abot sa kanya ng pera at gamot bago siya umalis noon. Diyos ko! Anong nangyari sa iyo, anak? Tanong ni Manang Sabel, ang boses ay puno ng pag-aalala. Lumapit siya sa akin at binalot ako ng kanyang tuyong kumot. Bakit ka nandito sa ulan? Bakit dala mo ang maleta mo? Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Humagulol ako sa balikat ng matanda. Ang lahat ng sakit,
Lahat ng pait na kinikimkim ko mula kanina ay bumuhos na parang ulan. Pinalayas nila ako, Manang. Niloko nila ako. Ang 20 anyos ko wala na. Hinaplos ni Manang Sabel ang aking likod. Hush na, Angelica. Nakita ko ang lahat. Nabalitaan ko na ang baluktot na kwento ni Daniel sa barangay. Pero alam ko ang totoo. Hindi ka pababayaan ng langit. Inalalayan ako ni Manang Sabel patungo sa jeep. Halika na sa bahay ko. Maliit lang yon pero ligtas ka ron. At Angelica, may dapat kang malaman. May dahilan kung bakit ako naitaboy mula sa mansyon noon. Hindi lang yon dahil sa Florera. Tumingin ako sa kanya, naguguluhan. Anong ibig mong sabihin, Manang? Huminga ng malalim si Manang Sabel habang umaandar ang jeepney palayo sa mansyon ng mga Salvador. May iniwan ang biyenan mong lalaki sa akin bago siya mamatay. Isang lihim na nakatago sa loob ng 2 dekada. Isang lihim na magpapabagsak sa bawat kasinungalingan ni Daniel. Napatigil ako sa pag-iyak. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, isang munting kislap ng pag-asa ang nagsimulang mabuo sa aking puso. Nagising ako sa tunog ng tilaok ng manok at sa amoy ng sariwang luya o luya na pinapakuluan. Sa isang sandali, nakalimutan ko kung nasaan ako. Hinanap ng aking kamay ang malambot na una ng mansyon, ngunit ang naramdaman ko ay ang matigas na kawayan ng papag. Doon, muling bumalik ang lahat, ang ulan, ang mga papel, ang malamig na mukha ni Daniel, at ang masakit na katotohanang wala na akong babalikang tahanan. Gising ka na pala, Angelica? Bungad ni Manang Sabel habang papasok sa silid. May dala siyang isang mangkok ng mainit na lugaw at isang baso ng salabat. Inumin mo muna ito. Kailangan mong mabawi ang lakas mo. Maputla ka pa rin. Dahan-dahan akong naupo. Ramdam ko ang bawat kirot sa aking katawan, tila ba binugbog ako ng 20 taon na pagtitiis. Tumingin ako sa paligid ng maliit na kubo ni Manang Sabel. Simple lang ang lahat. Mga dingding na nipa, sahig na kawayan, at isang maliit na altar ng birhen sa kanto. Ngunit sa kabila ng kaliitan nito, mas mainit ang pakiramdam ko rito kaysa sa malaking mansyong puno ng poot. Salamat, Manang. Mahina akong sabi. Ang bawat lunok ng mainit na lugaw ay tila nagpapahupa sa lamig na namuo sa aking dibdib mula pa kagabi. Huwag ka magpasalamat sa akin, Angelica. Sabi ni Manang Sabel habang nakatingin sa labas ng bintana. Kung hindi dahil sa'yo, baka matagal na akong wala sa mundong ito. Nung pinalayas ako ni Elena na parang aso, 5 taon na ang nakakaraan, ikaw lang ang tumayo para sa akin. Ibinenta mo ang iyong gintong kwintas para pambayad sa operasyon ko sa puso, di ba? At ikaw pa ang nag-donate ng dugo nang walang ibang lumapit. Napayuko ako. Ginawa ko yon dahil pamilya ang turing ko sa inyo, Manang. At yon ang pagkakaiba ninyo, anak. Mariing sabi ng matanda. Ikaw nagbibigay ka kahit wala nang natitira sa'yo. Sila, kumukuha sila kahit punong-puno na ang mga kamay nila. Ang pamilyang Salvador, kilala ko sila. Ang kasakiman ay nasa dugo na ni na Elena at Daniel. Hinawakan ni Manang Sabel ang aking mga kamay. Angelica, naalala mo ba noong huling mga sandali ni Don Vicente? Nung ikaw lang ang nagbabantay sa kanya habang ang asawa mo ay nasa sabungan at ang biyenan mo ay nasa party? Tumango ako. Sariwa pa sa isip ko ang huling gabi ng aking gen ng lalaki. Siya lang ang tanging naging mabuti sa akin sa pamilyang iyon. Bago siya bawian ng buhay, hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit, tila may gustong sabihin ngunit hindi na lumabas sa kanyang mga labi. Bago siya nawala ng malay ng gabing yun, tinawag niya ako. Bulong ni Manang Sabel. May iniabot siya sa aking isang susi at isang lokasyon. Sabi niya, Sabel, huwag mo ibibigay ito kay Daniel. Ibigay mo ito kay Angelica kapag dumating ang araw na wala na siyang matakbuhan, dahil alam kong itatapon siya ng anak ko. Napatayo ako ng bahagya sa gulat. Ano? May iniwan si Papa para sa akin? Tumayo si Manang Sabel at nagtungo sa ilalim ng kanyang altar. May tinanggal siyang isang piraso ng kaway at sa sahig at inilabas ang isang maliit na kahon na gawa sa bakal,
Punong-puno na ng kalawang, ngunit maayos pa rin ang pagkakakandado. Ito ang huling habili ni Don Vicente, sabi ni Manang Sabel habang inilalapag ang kahon sa aking harapan. 20 taon kang naging martir, Angelica. 20 taon kang nanahimik sa bawat sampal ng tadhana. Ngayong araw, ang nakaraan ang siyang sasagot sa lahat ng kawalang katarungang ginawa nila sa iyo. Nanginginig ang aking mga daliri habang hinahawakan ng malamig na bakal ng kahon. Sa loob nito, nararamdaman ko ang bigat ng isang katotohanang matagal nang itinago. Buksan mo, Angelica, udyok ni Manang Sabel. Oras na para bawiin mo ang dangal na ninakaw nila sa'yo. Dahan-dahan kong inikot ang maliit na susi na ibinigay ni Manang. Ang tunog ng pagbukas ng kandado ay tila musika sa gitna ng katahimikan ng umaga. Nang bumukas ang takip, ang unang tumambad sa akin ay ang isang luma ngunit pamilyar na amoy. Ang amoy ng tabako ni Papa Salvador. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang mga dokumentong nakapatong sa itaas. Hindi ito titulo ng lupa. Ito ay isang medical record. Isang medical record na may pangalan ni Daniel Salvador, 12 taon na ang nakakaraan. Binasa ko ang nakasulat. Ang bawat salita ay tila isang malalakas na pasabog sa aking isipan. Hindi maaari! Bulong ko. Ano ang nakasulat, anak? Tanong ni Manang Sabel. Tiningnan ko siya. Ang aking mga mata ay punong-puno ng luha ng galit at pait. Daniel, si Daniel ang baog, Manang. 12 taon na niyang alam na hindi siya magkakaroon ng anak dahil sa komplikasyon ng QAB noong bata pa siya. Ngunit pinamukha nila sa akin na ako ang may kasalanan. Pinaniwala nila ako na ang sinapupunan ko ang dumi ng pamilyang ito. Naramdaman ko ang pag-akyat na matinding poot sa aking dibdib. Ang lahat ng sipa, lahat ng serya ng gamot na pinalulunok nila sa akin, at ang bawat panlalait ni Doña Elena na wala akong silbi dahil hindi ako makabuo ng bata, lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. At kung si Daniel ay baog, sino ang ama ng batang dinadala ni Cindy? Hawak ko ang lumang papel ng medical record ni Daniel, at tila ba ang bawat letra rito ay nagiging apoy na pumapaso sa aking mga palad. 12 taon. 12 taon na nilang alam ang katotohanan, ngunit hinayaan nila ako mabulok sa paniniwalang ako ang may depekto. Naalala ko ang bawat hapdi ng mga gamot na pilit nilang ipinapainom sa akin. Ang bawat pagbisita sa mga albularyo at doktor na kasabwat nila, at ang bawat gabi na umiiyak ako sa harap ng altar ni Birhen. Umihingi ng tawad dahil pakiramdam ko ay hindi ako ganap na babae. Nilunod nila ako sa sarili kong luha, Manang. Bulong ko, ang boses ko ay nanginginig sa pagitan ng pait at matinding poot. Pinanood nila akong magmakaawa para sa isang himala na alam nilang hinding-hindi mangyayari. Iyan ang lason ng mga Salvador, Angelica. Mariing sagot ni Manang Sabel habang tinitingnan ang iba pang laman ng kahon. Ginamit nila ang iyong konsensya para maging alipin ka ng mansyon. Alam ni Elena na kung mararamdaman mong may kulang sa'yo, gagawin mo ang lahat para makabawi sa kanila. At nagtagumpay sila. Hinalughog ko pa ang loob ng kahon. Sa ilalim ng mga luma at madilaw na papel, may isang asul na folder. Nang buksan ko ito, muntik nang tumigil ang hininga ko. Isang contract of trust o kasunduan ng tiwala na pinirmahan ni Papa Salvador 2 buwan bago siya mamatay. Nakasad doon, ang Hacienda Salvador ay hindi maaring ibenta o ipamigay ni Daniel ng walang pahintulot ni Angelica. At kung mapatunayan na ang pagsasama ay mabuwag dahil sa kataksilan ng asawang lalaki, ang buong pamamahala ng lupain ay otomatikong malilipat sa pangalan ni Angelica Salvador bilang kabayaran sa kanyang tapat na paglilingkod sa pamilya. Nakanotaryo ito, Manang, sabi ko habang hinahaplos ang tuyong selyo ng dokumento. Alam ni Papa, alam niya ang gagawin ni Daniel. Pero kailangan mong patunayan na ikaw ay hindi baog, Angelica. Paalala ni Manang Sabel. Kailangan nating pumunta sa tagbilaran. Kailangan mo ng bagong pagsusuri mula sa doktor na hindi nila mabibili. Kinabukasan, kahit nang hihina pa ang aking katawan, sumakay kami ni Manang Sabel ng bus patungong lungsod. Sa loob ng klinik, habang naghihintay ng resulta, tila ba bawat minuto ay 1 taon.
Nang tawagin ang pangalan ko, pumasok ako sa silid ng doktor na may dalang takot. Mrs. Salvador, o Miss? Tanong ng doktora habang tinitingnan ang aking ultrasound. Angelica na lang po, Doc. Well, Angelica, wala akong nakikitang problema sa iyong reproductive system. You are perfectly healthy. Sa katunayan, sa edad mong ito, posible ka pa ring magdalang tao kung maayos ang iyong partner. Napahawak ako sa mesa. Ang mga salitang yon, ang mga simpleng salitang yon na matagal kong ipinagdasal, ay tila isang kumpirmasyon ng aking muling pagkabuhay. Hindi ako ang dumi, hindi ako ang baog. Paglabas namin ng klinik, saktong dumaan ang isang puting SUV sa tapat ng kalsada. Nakita ko si Daniel sa loob, naka-shades, at katabi niya si Cindy na masayang kumakain ng ice cream. Ang kanilang mukha ay punong-puno ng kumpiyansa. Tila ba wala silang winasak na buhay? Tingnan mo sila, Manang. Sabi ko, ang aking tingin ay kasing talim ng kidlat. Nagpapakasasa sila sa perang hindi naman kanila. Ano ang plano mo, anak? Kailangan nating mahanap ang ebidensya kung kanino ang batang dinadala ni Cindy. Sabi ko habang mahigpit na hawak ang asul na folder. Dahil kung si Daniel ay baog, ang batang yon ang mitsa ng kanyang tuluyang pagbagsak. At kailangan nating kumilos bago nila matapos ang transaksyon sa pagbebenta ng hasyenda sa susunod na linggo. Ngunit bago pa man kami makasakay ng bus pabalik, isang pamilyar na anino ang nakita ko sa kanto. Si Cindy, pababa ng sasakyan at pumasok sa isang madilim na eskine, akong saan may naghihintay na isang lalaking nakauniporme ng pang-security guard. Mabilis silang nagyakapan at may iniyabot na sobre ang lalaki sa kanya. Nanlaki ang aking mga mata. Ang lalaking yon, siya ang dating driver ni Daniel na tinanggal sa trabaho nung nakaraang taon dahil sa pagnanakaw. Daniel? Daniel? Bulong ko. Masyado kang nabulag sa bagong alindog. Hindi mo alam na ang ahas na pinatira mo sa mansyon ay may dala ring sariling lason. Isang plano ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Ang martyr na si Angelica ay patay na. At ang Angelica na muling babalik sa Hacienda Salvador ay ang Angelica na maniningil ng bawat patak ng luha sa loob ng 20 taon. Ang hangin ng Bohol ay tila bumubulong ng mga lihim habang nakatanaw kami ni Manang Sabel mula sa malayo. Nakatayo kami sa isang mataas na bahagi ng kalsada kung saan matatanaw ang malawak na lupain ng Hacienda Salvador. Sa ilalim ng tirik na sikat ng araw, ang mga chocolate hills sa paligid ay tila mga bantay na saksi sa 20 anyos kong pagpapakasakit. Ngunit sa halip na kapayapaan, ang nakikita ko ngayon ay ang unti-unting paglapastaan sa pamanang pinaghirapan ni Papa Salvador. Tingnan mo sila, Manang. Bulong ko habang nakaturo sa mga lalaki naka-uniporme ng pang-surveyor na naglalakad sa gitna ng taniman. Sinusukat na nila ang lupang hindi pa sa kanila. Balak talagang ibenta ni Daniel ang lahat bago matapos ang buwang ito. Nagmamadali ang asawa mo, Angelica. Sagot ni Manang Sabel habang nakatitig sa gate ng mansyon. Narinig ko sa palengke kanina na pabalik-balik na ang mga maniningil ng utang sa mansyon. Mukhang hindi lang pambili ng bagong kondo ni Cindy ang dahilan ng pagbebenta, kundi para isalba ang sarili niyang leeg mula sa mga utang sa sugal. Habang nagmamasid kami, nakita naming lumabas ang SUV ni Daniel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Cindy ang kasama niya. Isang itim na sasakyan ang humarang sa kanya sa labas mismo ng gate. Dalawang lalaking malalaki ang katawan ang bumaba at marahas na kumatok sa bintana ni Daniel. Kahit malayo kami, ramdam ko ang takot sa bawat galaw ni Daniel. Nanliliit siya habang nakikipag-usap sa mga lalaki. Tila ba, isang basang sisiw na malayo sa hambog na lalaking nagpalayas sa akin nung nakaraang gabi. Iyan ang karma, Daniel? Bulong ko sa sarili ko. Ang perang ninakaw mo sa akin, hindi sapat para bayaran ang mga kasalanan mo. Nagpasya kaming bumaba sa bayan para sundan si Cindy. Alam ko may mas malalim pang plano ang babaeng yon. Natagpuan namin siya sa isang maliit na karenderiya sa likod ng terminal, malayo sa mga lugar na karaniwang pinupuntahan ng mga Salvador. Doon, muli niyang kinitag ang lalaking driver na si Benjo. Siguraduhin mo lang
na makuha mo ang kopya ng pirma ni Daniel sa blankong papel na iyon. Narinig naming sabi ni Cindy, ang boses niya ay wala ng tamis, puno na ito ng katusuhan. Kapag nabenta na ang hacienda, kukunin natin ang pera at iiwan natin ang lalaking yan sa kanyang mga utang. Hindi niya malalaman na ang batang ito ay sayo, Benjo. Hahayaan nating isipin niya na may tagapagmana siya hanggang sa huling sandali. Nanigas ang aking buong katawan. Hindi lang pala si Daniel ang mandaraya, pinaglalaruan din siya ng babaeng akala niya ay nagmamahal sa kanya. Ang bata sa sinapupunan ni Cindy ay gagawing tain para makuha ang lahat ng pera ng mga Salvador. At pagkatapos ay iiwan si Daniel na duguang mag-isa sa kanyang pagkatalo. Kailangang malaman ni Daniel ang totoo, sabi ni Manang Sabel. Hindi pa, Manang. Pigil ko sa kanya. Hahayaan ko muna silang malunod sa sarili nilang mga bitag. Kung sasabihin ko ngayon, gagawa lang sila ng paraan para baligtarin ako. Kailangan ko ng ebidensya na hindi nila maikakaila. Habang naglalakad kami pabalik sa palengke, hindi ko inaasahang makakasalubong namin si Doña Elena. Kasama niya ang kanyang mga amigas, nakasuot ng mamahaling alahas na alam kong binili mula sa benta ng mga baka ni Papa Salvador noong nakaraang buwan. Oy, ikaw na baob na taksil? Sigaw ni Doña Elena nang makita ako. Agad kaming pinagtinginan ng mga tao sa palengke. Bakit ka pa nipapakita rito? Akala ko ba ay lumayas ka na sa Bohol? Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Walang yuko, walang panginginig. Nandito ako dahil ito ang bayan ko, Doña Elena, at ang katotohanan ay hindi kayang itago ng kahit anong dami ng alahas. Ang lakas ng loob mong sumagot? Akmang sasampalin ako ng matanda nang hawakan ko ng mahigpit ang kanyang pulso. Huwag niyo na akong susubukan, Elena. Malamig kong sabi. Ang 20 anyos na pagtitiis ko ay natapos na noong gabing itinulak niyo ako sa putikan. Ngayon bilangin niyo na ang mga araw niyo sa loob ng mansyon, dahil ang mga anino ng kasinungalingan niyo ay unti-unti nang lumalapit. Binitawan ko ang kanyang kamay ng marahas. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa tapang na ipinakita ko. Ang martyr na si Angelica ay wala na. Pag-uwi namin sa kubo ni Manang Sabel, may nakita kaming isang lalaking nakatayo sa tapat ng pinto. Nakasuot siya ng barong, maayos ang tindig, at may dalang briefcase. Mrs. Angelica Salvador? Tanong niya. Sino po sila? Ako si Ati Santos. Ako ang persona na abogado ng inyong yumaong biyena na si Don Vicente. May isang mahalagang tagubilin siyang iniwan na dapat ay bubuksan lamang sa sandaling mawala ka sa Hacienda Salvador. Napatigil ako. Tiningnan ko si Manang Sabel. Tila ba ang lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unti nang nantatagpo? Ano ang tagubiling yon, attorney? Binuksan ni Ati Santos ang folder at inilabas ang isang dokumentong may selyo ng korte. Isang video testament, Mrs. Salvador, at isang susi sa isang safety deposit box sa Manila na naglalaman ng orihinal at hindi niretoke na ditsula o ditsusa ng pamilya Salvador. Ang puso ko ay tila sasabog. Si Papa Salvador, alam niya ang lahat. Hindi niya ako iniwang mag-isa. Pumasok si Ati Santos sa loob ng maliit na kubo ni Manang Sabel. Ang kanyang plansadong barong ay tila hindi nababagay sa simpleng paligid. Ngunit ang seryosong tingin sa kanyang mga mata ay nagbigay ng bigat sa bawat sandali. Inilabas niya ang isang laptop mula sa kanyang bag at itinapat ito sa aming harapan. Mrs. Salvador, bago pumanaw si Don Vicente, tinawag niya ako sa kanyang silid. Alam niyang hindi magtatagal ang kanyang buhay, at mas alam niya ang kasama ang nagkukubli sa puso ng sarili niyang anak. Panimula ni Ati Santos. Ang tagubilin niya ay malinaw. Ibigay lamang ang video na ito sa iyo sa sandaling itaboy ka ni Daniel at Elena mula sa asyenda. Pinindot ni attorney ang play button. Lumitaw sa screen ang mukha ni Papa Salvador. Siya ay payat na noon, nakahiga sa kanyang paboritong silya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at puno ng pagmamahal. Angelica? Anak. Bungad ni Papa sa video. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit bawat salita ay may dalang kapangyarihan. Kung pinapanood mo ito,
ibig sabihin ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Itinapon ka na nila na parang isang basahan pagkatapos ng lahat ng sakripisyo mo. Patawarin mo ako, anak. Kung naging mahina ako at hinayaan kong abusuhin ka nila sa loob ng 20 taon. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang bawat salita ni Papa ay tila isang haplos sa sugatan kong puso. Alam ko ang tungkol sa medical records ni Daniel, pagpapatuloy ni Papa. Alam kong niloloko kanila tungkol sa iyong sinapupunan para manatili kang sunod-sunuran sa kanila. Alam ko rin na ninanakawan ni Daniel ang pondo ng hasyenda para sa kanyang mga bisyo. Angelica, ang titulong hawak ni Daniel ngayon ay isang wad na kopya lamang. Ang orihinal na titulo at ang tunay na testamentong nagpapangalan sa iyo bilang tagapangalaga ng hasyenda ay nasa loob ng safety deposit box sa Manila. Ang sususing ibinigay sa iyo ni Sabel ay ang tanging magbubukas nito. Napahawak ako sa aking dibdib. Si Papa, hindi niya ako hinayaang lumaban ng mag-isa. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang Hacienda Salvador, hindi dahil sa ikaw ang asawa ni Daniel, kundi dahil ikaw lang ang may pusong tunay na nagmamahal sa lupang ito at sa mga taong nagtatrabaho rito. Bawiin mo ang nararapat sa iyo, anak. Ipakita mo sa kanila na ang dangal ay hindi nabibili ng pera o ng apelido. Nang matapos ang video, binalot kami ng katahimikan. Tumingin si Ate Santos sa akin nang may paghanga. Mrs. Salvador, hawak ko na ang lahat ng ebidensya ng pandaraya ni Daniel sa accounting ng hasyenda nung buhay pa ang Don. Ang kailangan na lang natin ay ang dokumento mula sa Manila para tuluyang pigilan ang pagbebenta ng lupa. Pero attorney, bukas na ang nakatagdang pirmahan ng kontrata. Babala ni Manang Sabel. Nagmamadali si Daniel dahil hinahabol na siya ng mga maniningil ng utang. May sapat tayong oras. Mariing sabi ko. Ang aking boses ay wala na ang panginginig. Ang bawat patak ng luha ko ay naging mitsa ng isang malamig na determinasyon. Attorney, ihanda ang lahat ng legal na papeles. Manang Sabel, kailangan nating makipag-ugnayan sa mga tauhan sa asyenda. Kailangan nilang malaman na may bagong mamumuno sa kanila. Kinabukasan, habang naghahanda kami, nakatanggap kami ng balita mula sa isa sa mga dating kasamahan ni Manang Sabel sa mansyon. Ang buyer daw na kausap ni Daniel ay isang kinatawan ng isang malaking korporasyon. Ngunit ang totoo, ito ay pagmamay-ari ng lalaking kinakasama ni Cindy, ang tunay na ama ng dinadala niya. Plano nilang makuha ang hasyenda sa napakababang halaga at tuluyang iwanang si Daniel na walang kahit isang sentimo. Maging ang sarili niyang mga kasabot ay pinagtatraydoran siya. Bulong ni Manang Sabel. Yan ang klase ng mundo na pinili niya, Manang. Sagot ko habang isinusuot ang aking pinakapurmal na damit. Isang mundong binuo sa kasinungalingan. Kaya natural lang na gumuho ito sa sarili nitong bigat. Tumuloy kami sa Hacienda Salvador. Sa di kalayuan, nakita ko ang mga tent na nakatayo para sa seremonya ng pirmahan. Ang mga banderitas ay nakasabit, tila ba may malaking fiesta. Ngunit para sa akin, ito ay hudyat ng paghuhukom. Nang makarating kami sa gate, hinarang kami ng mga security guard na bagong hired ni Daniel. Bawal ang mga hindi imbitado rito. Matigas na sabi ng guard. Imbitado ako ng hustisya. Sabi ko ng may kumpiyansa. At kung ayaw niyo akong paraanin, maari nating tawagan ng pulisya para ipaliwanag kung bakit ang tunay na may-ari ng lupang ito ay pinagbabawalang pumasok. Nagkatinginan ng mga guard. Sa likuan ko, tumayo si Ate Santos at ipinakita ang kanyang ID at ang utos ng korte para sa isang temporary restraining order. Napilitan silang buksan ang gate. Naglakad ako patungo sa gitna ng selebrasyon. Nakita ko si Daniel na nakatayo sa harap ng entablado, hawak ang panulat, handa ng lagdaan ng pagkawasak ng aming pamilya. Sa tabi niya, si Doña Elena ay nakangiti ng malapad, tila ba hawak na nila ang buong mundo. Daniel Salvador! Sigaw ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong hasyenda. Napatigil ang lahat. Ang musika ay huminto. Ang bawat mata ay nakatuon sa akin. Nakita ko ang biglang takot sa mukha ni Daniel at ang matinding galit sa mukha ni Doña Elena.
Angelica? Anong kabalbalan nito? Sigaw ni Daniel. Pinalayas na kita. Wala ka na karapatan dito. Maling-mali ka, Daniel. Sabi ko habang dahan-dahang umaakyat sa entablado. Dahil sa lupang ito, ikaw ang walang karapatan. At ngayong araw, ang bawat kasinungalingan mo ay tatapusin ko na. Lumingon ako sa mga bisita at sa mga tauhan ng hasyenda na nakikinig. Narito ako para ilantad ang tunay na testamento ni Lolo Salvador, at narito rin ako para ipakita kung gaano kalalim ang hukay na hinukay niyo para sa sarili niyo. Inilabas ni Ate Santos ang folder. Ang simula ng katapusan para sa mga Salvador ay nagsimula na sa harap ng daan-daang saksi, mula sa mga kilalang negosyante sa Bohol hanggang sa mga payak na magsasaka ng hasyenda. Tumayo ako ng may paninindigan na hindi nila kailanman nakita sa akin. Ang bawat hakbang ko sa entablado ay tila pagbawi sa bawat taon ng aking pagtitiis. Nakita ko ang panginginig ng kamay ni Daniel na hawak ang mamahaling panulat. Ang kanyang mukha ay hindi na maipinta. Ang kumpiyansang ipinakita niya kanina ay napalitan ng purong takot. Angelica! Sinabi ko nung lumayas ka rito! Sigaw ni Doña Elena habang pilit na humaharang sa akin. Mga guard! Bakit hinayaan niyo ang baog na ito na pumasok? Kaladkarin niyo siya palabas. Subukan niyo akong hawakan. Malamig kong sabi habang nakatingin sa mga guard. At sisiguraduhin kong ang bawat isa sa inyo ay madadamay sa kasong kriminal na isasampa namin laban sa mag-inang ito. Napatigil ang mga guard. Tumingin sila kay Ate Santos na ngayon ay inilalabas ang mga dokumentong may opisyal na selyo ng korte. Ako si Ate Santos, ang legal counsel ng yumaong si Don Vicente Salvador. Malakas na pahayag ng abogado. Narito kami para ihain ng isang cease and desist order. Ang anumang transaksyon o pagbebenta ng lupain ng Hacienda Salvador ay illegal at walang bisa, sapagkat si Daniel Salvador ay walang legal na karapatan na ibenta ang ari-ariang hindi sa kanya. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga kinatawan ng korporasyon na bibili sana ng lupa ay nagtinginan at nagsimulang magbulungan. Ano hindi sa akin? Bulyang ni Daniel pilit na itinatago ang kaba. Ako ang kaisa-isang anak. Ako ang tagapagmana. Tagapagmana ka lamang kung susunod ka sa mga kondisyon ng iyong ama. Sabi ko habang humaharap sa mga tao. At isa sa mga kondisyong yon ay ang katapatan sa pamilya. Daniel, Elena, akala niyo ba ay habang buhay niyong maitatago ang katotohanan? Inilabas ko ang lumang medical record mula sa folder. Gusto niyo bang malaman kung bakit wala kaming anak ni Daniel sa loob ng 20 taon? Gusto niyo bang malaman kung bakit ako tinawag na baog at walang silbi ng pamilyang ito? Angelica, wag! Sigaw ni Daniel, akmang susugod siya para agawin ng papel, pero mabilis siyang hinarang ni Ate Santos at ng isa pang lalaking kasama namin. Narito ang katotohanan. Sigaw ko. Itinaas ang papel para makita ng lahat. Si Daniel Salvador ay baog. 12 taon na niyang alam ang resulta ng pagsusuring ito. Pinanod niya ako magmakaawa, uminom ng kung ano-anong gamot at sakta ng sarili ko sa paniniwala ako ang may kulang. Pero ang totoo, siya at ang kanyang ina ang nagkunwari para maging alipin nila ako sa loob ng 20 taon. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong hasyenda. Nakita ko ang mga tauhan ng hasyenda, ang mga taong nakasama ko sa hirap, na unti-unting tumatango. Ang kanilang mga mata ay puno ng pait at galit para sa akin. Ang hiya na pilit nilang ibinalot sa akin ay lumipat na ngayon kay Daniel. "Peke ang papel na yan!" Sigaw ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng nerbiyos. "Gawa-gawa niya lang yan, Isabel, para sirain ang pangalan namin." Kung gawa-gawa lamang ito, bakit natatakot kayong ipabasa ang testamentong iniwan ni Don Vicente? Sabat ni Manang Sabel na ngayon ay nasa tabi ko na. Narito ang katotohanan, Elena. Pinatira mo ako sa gilid ng kalsada matapos kong pagsilbihan ang pamilya niyo. Pero nakalimutan mong sa akin ipinagkatiwala ng Don ang susi ng katotohanan. Ipinakita ni Ate Santos ang contract of trust. Ayon sa huling habilin ni Don Vicente, ang pamamahala ng Hacienda Salvador ay mapupunta sa taong nagpakita ng tunay na pagkalinga sa lupain at sa mga tauhan nito.
ang taong hindi kailanman nagtaksil sa tiwala ng pamilya. At sa loob ng 20 taon, isa lang ang taong iyon, si Angelica Salvador. Hindi maaari. Hindi ko papayagan ito. Sigaw ni Daniel. Lumingon siya sa kinatawan ng korporasyon. Pirmahan na natin ang kontrata. Nayon na. Ngunit ang kinatawan ay tumayo at isinarado ang kanyang briefcase. Mr. Salvador, hindi kami makikipagtransaksyon sa isang taong may questionabling legalidad. Ang deal ay off. Hindi, hintay! Habol ni Daniel, pero huli na. Tumingin ako kay Daniel. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinaglingkuran ko, ay tila isang stranger na ngayon. Wala na akong nararamdamang sakit. Tila ba ang lahat ng luha ko ay natuyo na ng apoy ng katarungan? Daniel? Elena? Tapos na ang panahon ng panlilinlang nyo. Malamig kong sabi. Mula sa sandaling ito, ang Hacienda Salvador ay nasa ilalim na ng aking pamamahala. At ang unang kautusan ko bilang tagapangalaga, lisan ninyo ang mansyon bago lumubog ang araw. Anong sabi mo? Nanggagala-iting sigaw ni Doña Elena. Bahay ko yun! Ako ang Donya! Kayo ang nagsabi, di ba? Natapos na ang serbisyo ko? Mumiti ako ng bahagya, isang ngiti ng tagumpay. Ngayon, ako naman ang magsasabi, tapos na ang panunungkulan nyo sa Hacienda Salvador. Alis na! Habang nagkakagulo ang mag-ina sa entablado, isang pamilyar na mukha ang nakita ko sa likuran ng mga tao. Si Cindy. Nakatayo siya malapit sa gate, balot ng kaba. Nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang balak niyang tumakas. Ngunit, hindi ko siya hahayaan. Dahil ang twist na hindi pa alam ni Daniel ay ang mitsa na tuluyang wawasak sa kanya. Daniel? Tawag ko muli. Bago ka umalis, baka gusto mo tanungin si Cindy kung kanino talaga ang batang dinadala niya. Dahil gaya ng sabi ng medical records, baog ka, di ba? Napatigil si Daniel. Dahan-dahan siyang lumingon kay Cindy. Ang katahimikan ay tila isang bumubulusok na kidlat. Ang katahimikan sa Hacienda Salvador ay tila isang dambuhalang timbang na dumadagan sa dibdib ni Daniel. Ang sikat ng araw sa Bohol ay kasing talim ng mga tingin ng mga tao. Dahan-dahang lumingon si Daniel kay Cindy na ngayon ay tila isang estatwa sa gilid ng gate. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng pot para sa akin, ay napalitan ng isang kilabot na hindi niya maikubli. Cindy? Ang boses ni Daniel ay gumaralgal, halos pabulong na lang. Ano ang sinasabi ni Angelica? Sabihin mo sa akin na nagsisinungaling siya. Sabihin mo sa akin na akin ang batang yan. Hindi makasagot si Cindy. Ang kanyang panginginig ay sapat na sagot para sa lahat ng naroon. Sa isang iglap, ang kumpas ng kapangyarihan ay tuluyang lumipat. Daniel, huwag kang makinig sa bahog na iyan! Sigaw ni Doña Elena, pilit na humahawak sa braso ng anak. Imbento lang ang lahat ng ito. Cindy, magsalita ka! Ngunit bago pa makapagsalita si Cindy, isang pamilyo na lalaki ang lumabas mula sa likuran ng mga bisita. Si Benjo, ang dating driver ni Daniel. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt pero ang kanyang tindig ay puno ng kumpas ng tagumpay. Hindi na kailangan magsinungaling, Cindy. Sabi ni Benjo habang lumalapit sa gitna. Lumingon siya kay Daniel na may pangungutya. Salamat sa mga mamahaling regalo na ibinigay mo sa asawa ko, Daniel. Pero gaya ng sabi ni Ma'am Angelica, hindi mo kaya magbigay ng bunga. Ang batang dinadala ni Cindy ay sa akin. Kami ang magsasama sa pera makukuha namin mula sa iyo. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa buong hacienda. Ang mga trustees at mga negosyante ay napalining sa tinde ng iskandalo. Si Daniel ay napaluhod sa entablado, tila ba nawalan ng buto ang kanyang mga binti. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang pagtataksil, ang panloloko, ang pagpapatapon sa akin, ay nauwi sa isang malaking kahangalan. Hayop kayo! Bulyaw ni Daniel. Akmang susugod siya kay Cindy, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga security guard ni Ate Santos. Niloko niyo ako! Pinagkatiwalaan kita, Cindy! Pinagkatiwalaan?
Tumawa si Cindy, isang tuyot at masakit na tawa. Ginamit mo rin ako, Daniel. Ginamit mo ako para saktan si Angelica at para makuha ang lupa. Nagkataon lang na mas matalino ako sa'yo. Pero mukhang pareho tayong talo ngayon dahil sa pakialamerang babaeng ito. Tiningnan ko sila nang walang bahid ng awa. Hindi ako pakialamera, Cindy. Ako ang may-ari ng buhay na sinubukan niyong nakawin. Humarap ako kay Doña Elena na ngayon ay putlang-putla at napapasandal sa haligi ng entablado. Elena, narinig niyo ba? Ang apo na inaasahan niyo. Ang batang gagamitin niyo para manatili ang kapangyarihan niyo ay hindi Salvador. Ang lahat ng panlalait niyo sa akin, lahat ng pagtawag niyo sa akin na dumi, ay bumalik na sa inyo ngayon. Sino ang walang silbi ngayon? Hindi nakapagsalita ang matanda. Ang kanyang pride na kasing taas ng Chocolate Hills ay tuluyang gumuho sa putikan. Atyo Santos, tawag ko sa abogado. Ipatupad ang utos ng korte. Paalisin ang mga taong hindi nararapat sa mansyong ito. At Benjo, Cindy, lumayas na rin tayo bago ko pa pamaisipan na isama kayo sa mga kasong isasampa ko. Mabilis na tumakas si Cindy at Benjo. Iniwan si Daniel na dugo ang nag-iisa sa kanyang kahihiyan. Angelica. Parang awa mo na. Lumapit si Daniel sa akin, pilit na hinahawakan ng dulo ng aking besti na habang nakaluhod. Pamilya tayo. 20 taon. Patawarin mo ako, nagkamali ako. Si Mama ang may gusto ng lahat ng ito. Daniel, wag mo akong hawakan. Malamig kong sabi habang hinihila ang aking bestida. Sa loob ng 20 taon, binuo mo ang iyong mundo sa aking mga luha. Ngayong gabi, matuto kang lumangoy sa sarili mong pait. Hindi na ako ang martyr mo. At hindi na ako magiging anino mo. Lumingon ako sa mga tauhan ng hasyenda na nakatayo sa paligid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa. Mula ngayon, ang Hacienda Salvador ay muling magiging tahanan para sa mga tapat. Wala nang matatakot, wala nang magugutom. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Ito ang tunay na tagumpay. Hindi ang lupa, kundi ang pagbawi sa respeto ng mga taong nakasama ko sa hirap. Daniel, Elena, may 1 oras kayo para kunin ang mga personal nyo na gamit, sabi ni Ate Santos. Higit pa doon na ituturing na kayong trespassers. Habang pilit na tumatayo si Daniel at inaalayan ang kanyang ina na halos hindi na makalakad sa tindi ng gaba o karma, naramdaman ko ang isang malalim na kapayapaan. Tiningnan ko ang malawak na lupain. Ang mga Chocolate Hills ay nagminingning sa takip silim. Tapos naman ang sabel. Bulong ko sa tabi ng matanda. Hindi pa, anak. Niti ni Manang Sabel. Nagsisimula pa lang ang tunay na buhay mo. Ngunit habang papasok kami sa mansyon, may isang kotse ang huminto sa labas ng gate. Isang lalaking nakauniporme ng pulis ang bumaba. Ang kanyang mukha ay seryoso. Naghahanap kami kay Daniel Salvador, sabi ng pulis. May warrant of arrest kami para sa kanya dahil sa mga illegal na transaksyon at paggamit ng mga peking dokumento sa pagbebenta ng lupa. Napatigil si Daniel sa pinto. Ang kanyang huling pag-asa na makatakas ay naglaho. Karma nga naman, hindi lang pala lupa ang mawawala sa kanya, kundi pati na ang kanyang kalayaan. Ang malamig na tunog ng posas na komandado sa mga pulso ni Daniel ay tila huling hatol na umalingaw-ngaw sa buong Hacienda Salvador. Sa harap ng mga tauhan na dati ay minamata niya, ang mapagmataas na si Daniel Salvador ay kinaladkad ng mga pulis. Ang kanyang barom na plansado ay lukot-lukot na, at ang kanyang mukha ay balot ng matinding kahihiyan, isang hiya na hinding-hindi na mabubura ng kahit anong yaman. Angelica! Tulungan mo ako! Pamilya tayo! Sigaw ni Daniel habang pilit na lumingon sa akin bago siya isakay sa patrol car. Huwag mong hayaang mangyari ito! Para kay Papa! Tumingin ako sa kanya ng diretso. Walang kahit anong emosyon. Para kay Papa? Kung nandito si Papa, Daniel, siya mismo ang magsasampa ng kaso sa'yo. Binaboy mo ang pangalan niya. Binaboy mo ang tiwalang ibinigay niya.
Huwag mong gamitin ang pangalan ng isang mabuting tao para iligtas ang marumi mong leeg. Nang umalis ang sasakyan ng pulis, tila ba huminto ang mundo sa asyenda. Lumingon ako sa mansyon, ang malaking bahay na naging kulungan ko sa loob ng 2 dekada. Sa pintuan, nakatayo si Doña Elena. Nakahawak siya sa haligi, nanginginig ang mga labi, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng put na may halong pait. Nakuha mo na ang gusto mo, Angelica. Mahina, ngunit mariing sabi ni Doña Elena nang makalapit ako. Nawasak mo na ang pamilya ko. Masaya ka na ba? Yan ba ang bayad sa 20 taon na pinatira at pinakain ka namin? Pinatira at pinakain? Napatawa ako ng bahagya, isang tawang puno ng pait. Elena, sa loob ng 20 taon, ako ang nagluto ng bawat butil ng kanin na kinain nyo. Ako ang naglaban ng bawat hibla ng damit na isinuot nyo. Ako ang nagpunas ng bawat alikabok sa bahay na ito habang kayo ay nagpapakasarap sa mga party. Hindi nyo ako pinatira rito. Ginawa nyo akong alipin na walang bayad. Pumasok ako sa loob ng mansyon. Ramdam ko ang amoy ng luma at mamahaling kahoy, ang amoy ng kapangyarihan na matagal nang nabulok. Dumiretso ako sa sala kung saan nakasabit ang malaking portrait ni Lolo Salvador. At ang pinakamasakit sa lahat, pagpapatuloy ko habang nakaharap sa portrait. Pinaniwala niyo ako na ang pagkatao ko ay kulang. Pinaniwala niyo ako na ako ang may kasalanan kung bakit walang batang maglalaro sa pasilyong ito. Alam niyo ang totoo, Elena? Alam niyo na baog si Daniel? Pero mas pinili niyong durugin ang kaisipan ko kaysa aminin ang kahinaan ng anak niyo. Para sa damal ng mga Salvador yun. Bulyaw ng matanda. Hindi pwedeng malaman ng Bohol na ang tagapagmana ng hasyenda ay hindi makakabuo. Isang malaking kahihiyan yon. At dahil sa dangal na yan, itinapon niyo ang sarili niyo sa impyerno. Malamig kong sagot. Nayon, nasaan ang dangal niyo? Ang anak niyo ay nasa kulungan. Ang lupain ay nasa pangalan ko. At ang bahay na ito ay hindi na sa inyo. Hindi mo ako pwedeng paalisin. Dito ako na malagi. Dito ako namuno. Atoy Santos, nasaan ang mga gamit ni Doña Elena? Tanong ko sa abogado na kapapasok lang. Nasa labas na po, Mang Angelica. Gaya ng utos nyo, tanging ang mga personan na kagamitan at mga damit lamang ang pinayagan naming dalhin. Ang mga alahas na pagmamay-ari ng hasyenda ay kinuha na rin namin. Nanlaki ang mga mat ni Elena. Hinawakan niya ang kanyang kuwintas na perlas. Tila ba ito ang kanyang huling hininga? Ito ay bigay sa akin ni Vicente. At ayon sa ditsula ni Don Vicente, ang lahat ng alahas ng pamilya ay bahagi ng estate na mapupunta sa tagapang-alaga ng hasyenda, sagot ni Ate Santos ng may formal na boses. Kasama yan sa pinirmahan nyo noong mamatay ang Don Elena. Masyado kayong naging abala sa panloloko kay Angelica, hindi nyo na binasa ang mga dokumentong nilagdaan nyo. Dahan-dahan kong nilapitan ng matanda. Kinuha ko ang kanyang kamay at dahan-dahang tinanggal ang mamahaling singsing sa kanyang daliri. Ang dangal ay hindi nasusuot, Elena. Ito ay nakikita sa gawa. At sa puntong ito, wala na kayong kahit anong bakas ng dangal. Inakay siya ni Manang Sabel palabas. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Doña Elena. Wala na ang donya ng Hacienda Salvador. Ang tanging natira ay isang matandang babaeng kinain ng sariling kasakiman. Nang maiwan akong mag-isa sa malawak na sala, binalot ako ng matinding katahimikan. Tumingin ako sa aking mga kamay. Malinis ang mga ito, pero ramdam ko ang bawat sugat ng nakaraan na nagsisimula ng maghilom. Naglakad ako patungo sa silid ni Lolo Salvador. Dun, sa ibabaw ng kanyang lumang mesa, nakita ko ang isang maliit na frame ng litrato na nakataob. Nag-itayo ko ito, nakita ko ang litrato ko nung bagong kasal pa lamang ako. Nakangiti, puno ng pag-asa, at may hawak na bulaklak. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maikling mensahe sa penmanship ni Lolo. Para sa anak kong si Angelica. Darating ang araw na ang Chocolate Hills ay magiging saksi sa iyong muling pagbangon. Magtiwala ka, dahil ikaw ang tunay na Salvador.
Napahagulgul ako. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Sa wakas, ang 20 taon na pagkakakulong ay natapos na. Ngunit ang aking pagmuni-muni ay naputol nang tumunog ang telpono sa mansyon. Isang tawag mula sa ospital sa Tagbilaran. Hello? Si Mrs. Angelica Salvador ba ito? May isang pasyente rito na naggangalang Cindy. Nasangkot siya sa isang aksidente habang tumatakas kanina. Hiniling niyang makausap kayo bago siya sumailalim sa operasyon. Napatigil ako. Si Cindy? Ang babaeng nagtangkang agawin ng lahat sa akin? Ano ang kailangan niya? Tanong ko. May dala siyang isang sobre, Mrs. Salvador. Sabi niya ito raw ang huling piraso ng katotohanang kailangan niyo para tuluyang malinis ang pangalan niyo sa barangay. Nagkatinginan kami ni Ate Santos. Tila ba may isa pang sikretong nakatago sa likod ng malaking betrayal na ito? Isang sikreto na maaaring magpabago sa tingin ko sa buong pamilya Salvador. Ang puting dingding ng ospital sa Tagbilaran ay tila nagpapatindi sa bigat ng hanging dala ko. Habang naglalakad ako sa hallway, naririnig ko ang tunog ng aking sariling mga yabag ng isang babaeng malaya na, ngunit may bitbit pa ring huling tungkulin sa katotohanan. Pagpasok ko sa silid ni Cindy, bumungad sa akin ang isang babaeng malayo sa mapanghahas na Cindy na nakita ko sa mansyon. Nakabalot ang kanyang ulo ng benda, maputla, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Angelica. Mahina niyang tawag nang makita ko. Salamat at pumarito ka. Bakit mo ako pinatawag, Cindy? Tanong ko habang nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Wala akong nararamdamang galit. Tanging isang malamig na pagtanggap sa trahed yang sinapit niya. Akala ko ba ay nakuha mo na ang lahat ng gusto mo mula sa mga Salvador? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Inabot niya ang isang luntiang sobre mula sa side table. Nabulag ako ng pangako ni Daniel, Angelica. Akala ko ay siya ang magiging ligtas kong daan patungo sa maranyang buhay. Pero noong gabing tumakas kami ni Benjo, natuklasan ko ang isang bagay sa loob ng secret compartment ng kanyang SUV. Isang bagay na hindi niya ipinakita kahit kay Doña Elena. Kinuha ko ang sobre. Nang buksan ko ito, nakita ko ang mga resibo ng mga gamot at isang sulat kamay na tala-arawan ni Daniel. Habang binabasa ko ang bawat pahina, unting nanlamig ang aking buong pagkatao. Hindi lang si Daniel ang pumatay sa danggal mo, Angelica. Bulong ni Cindy. Pinatay rin niya ang sarili niyang ama. Noong mga huling buwan ni Don Vicente, hindi lang pagpapabaya ang ginawa ni Daniel. Pinapalitan niya ang mga gamot sa puso ng Don ng mga mumurahing placebo o peking gamot. Ang perang pambili ng orihinal na gamot ay ginamit niya para bayaran ang kanyang utang sa kasino. Nabitawan ko ang mga papel. Ano? Ang sarili niyang ama? Nalaman niyo ni Don Vicente bago siya mamatay. Patuloy ni Cindy. Yun ang dahilan kung bakit niya binago ang ditsula o testamento sa huling sandali. Alam ni Daniel na mabubuklak ito kapag nagkaroon ng autopsy o masusing investigasyon, kaya minadali niya ang pagpapalayas sa iyo para makuha ang lahat ng dokumento at sunugin ang mga ito. Pero naunahan ko siya. Napahawak ako sa pader. Ang 20 anyos na pag-aalaga ko kay Papa Salvador, ang bawat puyat ko para siguraduhing mainom niya ang kanyang gamot, lahat ng yon ay nauwi sa wala dahil ang mismong asawa ko ang unting pumapatay sa kanya sa likuran ko. Bakit mo ito ibinibigay sa akin na yon? Tanong ko kay Cindy. Dahil kahit sa ganitong paraan, gusto kong humingi ng patawad. Hikbi ni Cindy. Nawala ang anak ko sa aksidente, Angelica. Wala na ang batang dapat ay gagamitin ko para lokohin kayo. Ito na ang karma ko. Ayaw kong mamatay, nadala ang sikretong ito. Lumabas ako ng ospital na tila ba hininggahan ng masamang espiritu. Ang pait sa aking lalamunan ay hindi na maikubli. Tinawagan ko si Ate Santos. Attorney, ihanda ang lahat. Mariin kong sabi. Hindi lang estafa at forgery ang isasampa natin laban kay Daniel. Sasampahan natin siya ng parricide. Sisiguraduhin kong sa loob ng kulungan siya mamatay. Pagbalik ko sa Hacienda Salvador,
Hinarap ko ang buong barangay sa isang pagtitipon. Ipinakita ko ang mga ebidensyang nakuha ko kay Cindy. Ang mga tao na dati ay nanunuya sa akin ay napayuko saya. Ang imahe ng bayaning si Daniel at ang donya na si Elena ay tuluyan ng nadurog. Narinig niyo ba ang katotohanan? Sigaw ko sa harap ng lahat. Ang babaeng tinawag ninyong baog at taksil ang siyang nag-iisang nagmahal sa pamilyang ito ng tapat. Habang ang lalaking hinahangaan ninyo ay pinatay ang sariling ama para sa sugal. Sa isang sulok ng pulong, nakita ko si Doña Elena. Pinayagan ko siyang manatili sa isang maliit na kwarto sa labas ng mansyon hanggang sa matapos ang kaso. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mukha. Wala na siyang masabi. Ang bawat salita ko ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang konsensya. Elena, hindi ka na makakatakas sa gaba ng langit. Sabi ko habang nakatingin sa kanya. Ang anak mo ay magdurusa sa kulungan. At ikaw? Ikaw ay mabubuhay sa alaala ng iyong mga kasalanan hanggang sa huling sandali mo. Lumipas ang ilang buwan. Ang kaso laban kay Daniel ay mabilis na gumulong dahil sa mga dokumentong ibinigay ni Cindy. Habang buhay na pagkabilanggo ang naging hatol sa kanya. Si Doña Elena naman, dahil sa sobrang hiya at pagsisisi, ay unti-unting nawala sa sariling katinuan at dinala sa isang pasilidad sa Tagbilaran. Isang hapon, nakatayo ako sa tuktok ng isang chocolate hill na bahagi ng hacienda. Ang hangin ng Bohol ay presko, tila ba dinala nito ang lahat ng pait ng nakaraan? Kasama ko si Manang Sabel, na ngayon ay punong taga-pamahala na ng mansyon. Ma'am Angelica, handa na po ang mga bata sa foundation para sa kanilang merienda. Tawag ni Manang Sabel. Mumiti ako. Ang Hacienda Salvador ay hindi na lamang isang lupain ng asukal at kakao. Ginawa ko itong isang ampunan at livelihood center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Dito, ang bawat sugat ay ginagamot at ang bawat boses ay pinapakinggan. Attorney Santos, salamat sa lahat. Sabi ko sa abogado na kakarating lang dala ang mga huling papeles ng ownership. Wala yon, Ma'am Angelica. Karangalan ko ang makitang ang hacienda ay nasa mga kamay ng isang tunay na Salvador. Tumingin ako sa kalangitan. Pakiramdam ko ay nakangiti si Papa Salvador mula sa itaas. Ang 20 taon ng aking pagpapakasakit ay hindi na sayang, dahil ito ang nagbigay sa akin ng lakas para bumuo ng isang bagong mundo. Hindi ko man nahanap ang pag-ibig sa isang lalaki. Nahanap ko naman ang pag-ibig sa paglilingkod. At sa bawat tawa ng mga batang nasa ilalim ng aking pangangalaga, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ina. Ang martyr na si Angelica ay patay na. At ang Angelica na nakatayo ngayon ay isang babaeng may dangal, may kapangyarihan, at higit sa lahat, may kapayapaan. Sa gitna ng Chocolate Hills, hininga ko ang hangin ng kalayaan. Sa wakas, ang aking serbisyo ay para na sa sarili ko.